Sa mga hindi nakakaalam ay sobrang uminit na ang tensyon ng US at China. Para itong bagong Cold War pero mas mabilis, mas matindi at mas delikado. Ang Cold War sa mga hindi nakakaalam ay ito ang panahon noon na magkaaway ang malalakas na bansa pero hindi pa sila nagbabarilan ng harapan. Ngayon ramdam na ang ganitong galawan ulit. Ang China, todo pakitang lakas sa dagat at himpapawid. May mga bago silang barko, fighter jets at drills na parang ensayo sa totoong laban. Minsan pa nga pumapasok sila sa airspace ng Taiwan at take note, kahit protected ito, paulit-ulit pa rin silang pumapasok. Noong 2024 lang, may mahigit 3,600 na beses silang pumasok sa Taiwan's ADIZ. Ang ADIZ ay Air Defense Identification Zone, hindi mismo teritoryo pero area na binabantayan para ma-identify agad ang paparating na aircraft, lalo na pag hindi friendly. Habang si US hindi rin nagpapatalo. Nagbawas sila ng trade deals, gumawa ng political counters at nagpalutang pa sila ng submarine para mag-signal ng lakas. Kasama rin sa galawan ng US ang mas pinahigpit na partnership nila sa Japan, South Korea at Australia. Hindi man diretsahang sinasabi ng US o China na maggera tayo, malamig na ang diplomacy nila. At ang diplomacy, para malinaw, ay usapan ng mga bansa para iwas gera. Kapag malamig ito, ibig sabihin wala na halos pag-asa sa maayos na dialogue. Sa panahon ngayon, ang military strategy hindi na tulad noon na mabagal ang desisyon. Ngayon, instant ang balita, mabilis ang command at split second ang response. Kaya ang isang maliit na mali, isang miscommunication, isang sablay sa radar o isang maling pindot ng trigger, pwede nang mag-start ng malaking digmaan. Sa video na ito, titignan natin ang mga senaryo na magpapasimula ng malaking gera. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang South China Sea, pinakasentro ng tensyon sa Asia. Araw-araw, may Coast Guard standoffs, may claim si China sa halos buong South China Sea dahil sa 9-dash line nila. Ang 9-dash line, simpleng paliwanag, ito yung guhit sa mapa na sinasabi nilang sakop nila kahit hindi ito ayon sa international law. Hindi sang-ayon ng Philippines, Vietnam, Malaysia at iba pang bansa. Pero si China pinalalakas ang presensya nila gamit Coast Guard ships, naval escorts at maritime militia. Ang maritime militia, para malinaw, grupo ng civilian boats na may military support, ginagamit para dagdag lakas sa pagbabantay at panghaharas sa claimed areas. Ang US naman ay regular na nagpapadala ng destroyers para i-assert ang freedom of navigation. Ang destroyer, ito ay mabilis at malakas na barkong pandigma na pang-escort at pang-depensa sa dagat. At ang freedom of navigation naman ay ito yung karapatan ng ibang bansa na dumaan sa international waters nang hindi dapat pinapaalis o binablock. Isipin mo, may resupply mission ang Pilipinas papunta sa BRP Sierra Madre. Ang BRP Sierra Madre, para malinaw, lumang barko ito ng Pilipinas na sadyang pinasadsad noon para gawing outpost sa dagat. Nagsisilbing voice guard ng bansa sa Second Thomas Shoal. Biglang haharang ang Chinese Coast Guard ships sa ruta gaya ng ginagawa nila dati. Kapag nagkaroon ng banggaan, sabog o aksidenteng putok, dyan pwedeng tumawid sa linya ang tensyon papuntang totoong gera. Pero this time, sumablay ang pag-block sa dagat. Isang Chinese cutter, barko ng Coast Guard ng China, ang bumuga ng sobrang lakas na water cannon. At dahil sumobra ang tama, nawalan ng kontrol ang steering ng barko ng Pilipinas. Hindi na ito makapagliko o makontrol, kaya inanod sa open sea. Wala pang 5 minuto, may live video na sa Facebook, TikTok, YouTube at X. May mga taong nag-livestream mismo habang nangyayari. Kaya nakita agad ng milyon-milyong viewers sa iba't ibang bansa. Dahil sa bigat ng issue, binahan ng pressure ang Philippine government. At dahil may mutual defense treaty sila sa US, kasunduan ito na tutulungan ng US ang Pilipinas kapag nagkaproblema sa military threat, agad silang tumawag ng assistance. Kaya ang mga American forces na nasa Asia, lumihis at dumiretso sa insidente para rumesponde. At dito lalong lumalala ang sitwasyon. Bakit? Sobrang dami ng barko at military assets sa isang maliit na pinag-aagawang dagat. Sa isang normal na araw lang pwedeng sabay-sabay na andoon ng China Coast Guard cutters, PLA Navy destroyers, mga barkong pandigma ng China's People's Liberation Army Navy, US guided missile destroyers, American warships na may dalang missiles pang depensa o pang atake, Philippine patrol boats, barko ng Pilipinas na pangbantay sa dagat.
Vietnam Coast Guard ships ng Vietnam. Lahat yan nagpapatrolya sa iisang contested waters, dagat na pinag-aagawan ng iba't ibang bansa. Dahil viral na ang insidente, mas lalo pang nagpadala ng dagdag na barko ang magkabilang panig kunwari para patatagin ang sitwasyon. Pero ang totoo, walang patatag sa gitna ng tensyon. Sobrang mababaw ang dagat, dikit-dikit ang barko at walang direct line sa main military command sa mainland. Kaya sariling desisyon ng bawat commander ang kilos. Ang basa ng China commanders, provocation ang pagdating ng US. Ang basa naman ng Pilipinas, may backup sila kaya lumakas ang loob. At ang Vietnam sumingit din para i-push ang sarili nilang claim sa area. Hanggang sa isang barko ang biglang nag-swerve, pero dahil masikip nagkabanggaan sila. At yung collision o salpukan ng barko, lalo pang nag-trigger ng galit at panic. Pagkatapos noon, may warning shot sila, ginagamit lang para sabihing lumayo kayo. Pero dahil mainit ang tensyon, pwede itong mabasa na hostile fire, parang totoong atake. At kapag may hostile fire interpretation, doon na nag-radio ang China at US commanders ng offensive maneuvers, galawan pang atake, at humingi ng long-range support, tulong mula sa aircraft carriers at submarines na nasa malayo. At kapag nagsimula na ang train ng escalation, mahirap na itong pahintuin. Pag ang isang side naniwalang inatake sila, mag-o-authorize sila ng defensive missile launch. Ang automated systems, military computers na kayang mag-shoot down ng missile kahit walang tao na pumipindot, kapag may na-detect at na-take down na missile, lalo lang nitong kinukumpirma sa commanders na totoo na ang gera. At dito papasok ang biggest dilemma ng China, umatras at mapahiya o ipilit ang claim at sumugod. At sa ganitong senaryo, madalas ang desisyon, sumugod. At kapag pinili nila yon, mas lalo pang lalaki ang conflict hanggang sa maging regional war, tapos pwedeng maging global war. At kapag nag-clash na ang US and China submarines at aircraft carriers, may dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. One-sided defeat kung gagamitin ng US ang mas advanced tech nila, or mahabang naval war kung tapos na ang China sa paggawa ng anti-naval weapons nila, missiles o tech na pangpabagsak ng malalaking barko. Ang pinaka-root ng danger ng senaryo na ito, malabo ang rules of engagement, mga batas o guidelines kung kailan pwedeng umatake o rumesponde ang militar, lalo na sa mga claimed areas ng China. Kung may minimum distance rule sana sa patpatrolya ng mga Coast Guard at Navy ships, pwede pa sanang humupa ang tensyon. Pwede pa sanang bumalik sa diplomacy, usapan imbes na barilan. Pero hanggat malabo ang guidelines at sobrang dami ng military assets sa maliit na area, isang mali lang talaga, pwede nang maging simula ng malaking digmaan. Sa kabila din nito, malinaw na wala ding gustong mag-set ng bagong rules sa pagitan ng US at China pagdating sa pagpatrolya sa dagat. Kapag kasi naglagay sila ng limit o distansya sa military moves, para sa kanila, parang nababawasan ang kapangyarihan nila sa sarili nilang sakop. At kung hindi gagawin ng kabilang panig, wala rin itong saysay. At sa 5 posibleng trigger ng digmaan, ang Taiwan ang pinaka-possible na maging sentro ng planadong crisis. Matagal na itong tinatarget ng China. Gusto nilang i-pressure at i-intimidate ang Taiwan para mapilit itong sumama sa gusto nila. Para sa Beijing, capital ng China, ultimate mission nila na mapasama ulit ang Taiwan sa pamumuno nila. Parte ito ng pangarap ni Xi Jinping, presidente ng China, na mabuo ang Chinese nation pagdating ng 2049. Ito ang target year nila dahil 100 taon din ito ng CCP, ang Communist Party of China, partido na namumuno sa China. Pero sa Taiwan, nag-iba na ang pananaw ng mga tao. Noong 1995, nasa 75% ng survey respondents ang nagsabing Chinese sila o parehong Chinese at Taiwanese. Pero sa 2024, biglang naging 37.6% na lang ang may ganong tingin at 2% na lang ang nagsabing pure Chinese sila. Sa kabataan naman, halos 50% na ang gusto ng independence, pagiging sariling bansa at hiwalay sa China. Dahil dito, sobrang lumalabo ang chance na sumama sila sa China ng payapa. Habang sa side ng US at global allies, hindi pwedeng basta mawala ang Taiwan. Ang Taiwan kasi nasa first island chain, sunod-sunod na isla sa Pacific na parang harang sa pag-expand ng China papunta sa Open Pacific. At ang pinakamainit na dahilan, advanced chips. Ang Taiwan ang gumagawa ng 90% ng pinaka-high-tech semiconductor chips sa mundo.
Ang semiconductor chips maliliit pero sobrang importanteng pyesa ng tech na utak ng drones, submarines, fighter jets, missiles, computers, AI, phones, internet at halos lahat ng digital economy ngayon. Ibig sabihin kapag nakontrol ang Taiwan, malaki ang epekto sa tech at military power ng buong mundo. Kaya ang Taiwan hindi lang basta isla, para itong fuse na pwedeng sindihan ng superpower conflict. Kapag nag-invasion o nag-blockade ang China, siguradong may sasagot at mula doon, hindi na maliit na tension lang ang usapan. Pwede na itong maging totoong digmaan. At kapag kinuha at naisama ng China ang Taiwan, siguradong mag-iiba ang balance of power sa Asia. At malaki ang chance na mabawasan ang influence ng US sa Indo-Pacific. Ang Indo-Pacific, malaking region ito ng Asia at Pacific Ocean, kung saan maraming US allies at military bases. Pagsapit ng 2026, pwedeng maniwala ang Beijing na nauubusan na sila ng oras. Mas tumitibay na kasi ang Taiwanese identity, sariling tingin ng Taiwan sa sarili nila bilang hiwalay na bansa, lalo na dahil todo support ang US at mga kakampi nila sa pag-import ng armas pang depensa. Ang import ng armas, pagbili at pagpapasok ng military equipment mula sa ibang bansa. At pagdating ng 2027, marami sa mga armas na yun ang fully operational na, handang gamitin sa totoong depensa. Kasama dito ang anti-ship missiles, missiles na pangpabagsak ng barko, drones, maliit na unmanned aircraft na pang-attack o pang-surveillance at air defense systems, mga tech na pangharang at pangpabagsak ng missiles o eroplano sa langit. Sa loob din ng China may economic pressure. Nagsimula silang lumiit ang population noong 2021, first year na bumaba ang dami ng tao nila. Dahil ito sa one-child policy noon, batas dati na isang anak lang ang pwede sa pamilya at economic stress na nagpapahirap sa mga tao na mag-build ng malaking pamilya ngayon. Pati ang property sector ng China, industry ng lupa, kondo at buildings na malaking parte ng economy nila noon, bumagsak din dahil sa developer defaults. Ang developer defaults, mga kumpanya na hindi na nakabayad ng utang sa pagtatayo ng projects nila. Dahil dito, nagiging mas agresibo ang mindset ng pamumuno nila na parang sinasabi, ngayon na o hindi na. Pero hindi likely na biglaan silang mag-full invasion. Bakit? Masyadong risky, sobrang mahal, at malaki ang chance na hindi sila manalo dahil natural na advantage ang Taiwan sa geography. Ang geography advantage dahil isla ang Taiwan na papalibutan ng dagat, mabundok at prepared ang defense positions nila. Kaya ang possible na first move ng China, blockade at coercion strategy. Ang blockade, pagsara sa dagat at daungan para hindi makapasok ang supply at trade. At ang coercion, step by step na pressure at pananakot imbes na direct attack agad. Magsisimula sila sa malalaking military drills na walang announcement at hindi na halos tumitigil. Nag-deploy ang PLA Navy destroyers at Coast Guard cutters para palibutan ng Taiwan. Hindi pa full blockade pero sapat para kabahan ng shipping companies. Mga kumpanya ng cargo ships na nagdadala ng supply sa iba't ibang bansa. Dahil sa takot ng mga cargo ships, tumataas ang insurance rates. Bayad na kailangan ng barko para maprotect sila kapag may gulo sa dagat. Kapag mataas ang insurance, mas konti ang gustong bumiyahe. Kaya parang unti-unting sinasakal ang trade ng Taiwan. Kasabay nito, China nagsisimula ring mag-inspect ng commercial ships, mga civilian cargo ships na papunta sa Taiwan. Sinasabi nila na safety regulations daw, bagong rules para kunwari safe ang dagat. Pero ang real reason, control at dominance sa claimed waters. Habang nangyayari ang inspection sa dagat, nagsisimula rin ang cyber attack sa Taiwan. Ang cyber attacks, digital attack gamit computers, hindi baril. Target nila ang power grid, sistema ng kuryente ng bansa, banking systems, mga online na bangko, communication networks, internet at signal ng phones at semiconductor industry, factory ng advanced chips. Kung tumuloy ang ganitong pressure, pwede tuluyang mawalan ng kontrol ang Taiwan sa trade, supply at income. At kapag na-interrupt ang chip supply ng Taiwan, damay ang US at global allies dahil umaasa sila sa chips na yun para sa AI, missiles, defense tech, phones at digital economy. At kahit hindi pa pumipirma ng direct defensive agreement ang US, sure na mag-e-escort sila ng humanitarian convoys pag lumala ang crisis. Ang humanitarian convoys, barkong civilian na may escort militar, nagdadala ng pagkain, gamot at supply para hindi tuluyang mag-collapse ang island economy. Pero kapag hindi nagustuhan ng China commanders ang laman ng convoy,
pwede nila itong i-divert o harangin. At kapag sumobra ang banggaan, isang putok o salpukan lang, pwede na itong mabasa na simula ng digmaan. At kapag naniwala ang magkabilang panig na inatake sila, sunod-sunod na ang defensive launches at military counters hanggang sa sumiklab ang localized conflict. At bago pa man mapigilan, naging full US-China war na. Sa oras na nag-deploy na ang bawat barko, submarines at aircraft carriers malapit sa Taiwan. Ang aircraft carrier malaking warship na parang mobile airport ng fighter jets. Mas lalo pang dadami ang military presence dahil sasama ang South Korea at Japan at gagamit sila ng US bases para mag-respond. At sa puntong yon, hindi na tensyon. Digmaan na talaga. Sa puntong ito, hindi na Taiwan ang sentro, kundi pataasan na ng depensa at pagsira ng military infrastructure. Kahit saan pa nakastation kahit anong lupa pa ang kinatatayuan. Sinubukan ng China na pabagsakin ang US bases sa paligid ng South China at East China Seas. Ang military base, lugar kung saan nakadeploy ang sundalo, missiles, eroplano at command systems. Sumagot ang US sa pamamagitan ng submarines, malalaking warships na kayang lumubog sa dagat pang surveillance at pang-attack para i-hunt ang mga aircraft carriers at support ships ng China. Ang aircraft carrier sobrang laking barko na parang mobile airport ng fighter jets sa gitna ng dagat. Habang ang Taiwan, inactivate na rin ang sarili nilang military assets. Ang military assets lahat ng gamit militar, barko, missiles, drones, radar at air defense. Agad silang umatake sa mga Chinese ships na humaharang sa ports nila. Ang port daungan kung saan pumapasok ang trade at supply ships. Naglatag din ng Taiwan ng mines sa dagat. Ang mines, mga explosive na nilalagay sa ilalim ng tubig para hindi makalapit ang enemy ships. Sa gitna ng putukan at palibutan, nagtulak ang Taiwan ng matinding banta. Kung hindi sila titigilan, pwede nilang i-isolate ang isla nila at isara ang semiconductor chip industry. Kapag nagsara ang chip industry, damay ang buong mundo. Kasi 90% ng pinaka-advanced chips sa Taiwan galing. Ito ang utak ng AI, phones, missiles, computers, banking, drones at digital economy ng planeta. At kung maputol yon, babagsak ang world economy na umaasa sa tech. Mahirap itong pigilan dahil parte ito ng long-term strategy ng China. Pero kahit ang planong hintayin bumagal ang China economy, hindi rin sure. Si Xi Jinping, presidente ng China, pwedeng lalo pang magmadali sa pag-reclaim ng Taiwan dahil iniisip nilang nauubusan na sila ng oras. Scenario 3. Senkaku, Diaoyu, batuhan na naging mitsa ng digmaan. May 5 maliliit na batong isla sa East China Sea na tinatawag na Senkaku sa Japan at Diaoyu sa China. Ang East China Sea, parte ng Pacific Waters sa bandang Japan at China, madalas daanan ng Navy patrols at fishing vessels. Walang nakatira doon, walang city, mga bato lang na may sukat na 2.7 square miles sa mapa. Pero hindi laki ng isla ang usapan, laki ng epekto nito. Ang Japan sila ang nag-administer ng islands. Ibig sabihin sila ang nagbabantay at nagpapatakbo ng patrols doon. Pero ang China sinasabi nilang sa kanila ito base sa history. Para sa Japan, Japanese territory ito. Para sa China, historic claim nila ito. At dahil sakop ito ng US-Japan Security Treaty Article 5, ang treaty, kasunduan ng US at Japan, na kapag inatak ang islands para na ring inatak ang Japan at sasagot ang US militar. Pero ang islands na ito may value sa dagat dahil sa exclusive economic zone. Ang EEZ, zone sa dagat na kapag kontrolado mo ang islands, kontrolado mo rin ang karapatang mangisda, kumuha ng oil sa ilalim ng seabed at mag-extract ng resources sa paligid ng isla. At sa bahaging ito ng dagat may possible oil reserves sa ilalim na hindi pa nakukuha. Kapag natap ang oil na yon, pwedeng kumita ng malaki ang Japan o China. Pero dahil pinag-aagawan ang islands, walang makapag-drill o extract ng tahimik. At unlike sa South China Sea na madalas Coast Guard versus Coast Guard lang, dito sa Senkaku, Diaoyu, mas professional ang militar at mas advanced ang Navy ng Japan at China. Ang Japan, well-trained at may one of the strongest navies in the world. Ang China, malalaki ang Coast Guard ships nila at may backup na Navy destroyers. Ang destroyer, barkong pandigma na pang-escort, may missiles at heavy guns. Kaya ang kailangan lang na mitsa, peak ng fishing season, kung saan dikit-dikit ang fishing boats, nagiinit ang inspections, at may dispute kung sino ang may karapatang mangisda o kumuha ng oil sa seabed. Kapag nagkaroon ng banggaan, barilan o misread na galawan, hindi na bato ang sasabog. Digmaan na sa kabilang banda.
Ang mga Japanese Coast Guard ships ay nagpapatrolya sa dagat para pigilan ng Chinese boats na pumasok sa area na sinasabi ng Tokyo na sakop nila. Ang Tokyo, capital ng Japan. At sila ang nag-a-administer sa Senkaku Islands, grupo ng 5 batong isla sa East China Sea. Sa kabilang banda, may mga Chinese Coast Guard cutters na umaalalay sa fishermen nila. Ang Coast Guard cutter malaki at armado na barko ng China na pangtaboy, pangharang at pangdepensa sa dagat. Sinasabi ng China na karapatan nilang mangisda doon dahil historic claim nila ang islands na tinatawag nilang Jiaoyu. Pero para sa Japan, EEZ nila ang surrounding waters. Ang EEZ, Exclusive Economic Zone, law sa dagat na nagbibigay karapatan sa isang bansa na mangisda at kumuha ng resources sa paligid ng isla o dagat na sakop nila. Kapag may nangyaring aksidente, kabahan agad ang magkabilang panig. Hindi na importante kung sino ang mali o may kasalanan. Ang main issue, nagkakaroon na ng standoff, harapan at palibutan ng barko. At dahil ang Senkaku Islands ay sakop ng US-Japan Security Treaty, kapag nabaril o inatake ang Japan sa area na yon, sasagot agad ang US militar. Ang treaty, kasunduan ng dalawang bansa na nakatakda na ang tulong, hindi na kailangan pag-isipan pa. Kaya sa gitna ng tensyon, nagdadagdag pa ng military assets ang US sa region, barko, submarines, aircraft carriers at air support para ipakita na hindi sila uurong. Ang Senkaku senaryo mas delikado kaysa ibang banggaan sa Asia dahil mga professional militar ang involved, hindi random na civilian ships lang. Ang Japan well-trained ng navy nila at sobrang advanced ang military tech. Ang China malalaki ang Coast Guard ships nila at may escort na Navy destroyers. Ang destroyer barkong pandigma na pang-escort at pang-depensa, may missiles at heavy guns. Kaya ang kailangan lang, isang maling signal, maling liko o maling pindot. Pwedeng ang China mag-launch ng missile by mistake. Akala nila flare lang. Ang flare, ilaw o signal sa langit na ginagamit ng militar o barko para sabihing nandito kami o lumayo kayo, hindi pang-attack. O baka ang Japan mag-deploy ng isang barko na sobra sa China's radar view, kaya mabasa nila na offensive move na agad, galawan pang atake. At kapag naniwala ang isang side na inatak na kami, automatic na mag-activate ang defense systems nila. Ang automated defense systems, military computers na kayang mag-detect at mag-shoot down ng missiles kahit walang tao na pumipindot. Pag may na-intercept na missile, lalo lang nitong kinukumpirma sa commanders na totoo na ang digmaan. At sa oras na nag-trigger na ang escalation, hindi na ito basta inspection o harangan. Magiging open military conflict na sa pagitan ng Japan at China at damay ang US dahil sa treaty nila. At kapag sumali na ang US, hindi na bato o isla ang usapan. Sirahan na ng military bases, barko, daungan at navy fleets. Kahit saan pa ito nakastation, kahit kaninong lupa pa ang kinatatayuan. Posibleng iwas gera kung aatras sana ang China at titigilan ang pagpasok sa EEZ ng ibang bansa. Pwedeng humupa ang tensyon, pero hindi likely yun dahil ang sarili nilang dagat ay gamit na at halos wala ng resources na hindi pa kinukuha. Ang demand sa isda, oil at sea trade routes sobrang taas kaya kailangan nila ng mas maraming supply lines. At para rin maiwasan ang digmaan, kailangan fully aware ang China na ang US-Japan Treaty absolute. Hindi pwedeng i-negotiate, hindi pwedeng balewalain. Pero sa ngayon walang senyales na may gustong umatras. At sa isang lugar na siksikan ng barko, profesional ang militar at delikado ang interpretasyon ng bawat galaw. Isang warning shot lang na sumobra, pwedeng maging simula ng malaking digmaan. Noong 2001, may banggaan sa ere ang Chinese J-8 fighter jet at US EP-3 reconnaissance aircraft sa ibabaw ng South China Sea. Ang reconnaissance aircraft, eroplano ito na hindi pang bomba, kundi pangkuha ng intel, kumukuha ng impormasyon sa galaw ng militar ng kalaban. Sa insidenteng iyon nawala at hindi na nakita ang Chinese pilot at tinuring itong patay na. Ang US crew naman nag-emergency landing sa Hainan Island. Ang emergency landing bigla ang paglapag ng eroplano dahil may sira o danger sa ere at nakulong sila ng 10 araw bago na-release. Muntik na itong maging simula ng malaking military crisis ng dalawang nuclear-armed countries. Mga bansang may nukes, missiles na sobrang lakas, kayang magdulot ng malawakang pinsala. Ngayon i-fast forward natin sa 2026. Mas mabilis na ang eroplano, mas maraming surveillance tech, at higit sa lahat live na sa social media ang bawat galaw.
Ang surveillance tech, cameras, radars, satellites at drones na kayang makakita at makarecord kahit malayo. Kapag nagkamali ulit sa ere tulad noon, mas malaki ang epekto, mas mabilis kumalat at mas mahirap pigilan. Halos araw-araw, may US surveillance planes na lumilipad sa international airspace malapit sa China. Ang international airspace, area sa langit na hindi sakop ng iisang bansa. Kaya legal lumipad doon ng kahit sino. Target ng US ang military drills, communications at galaw ng PLA. Ang PLA, People's Liberation Army, main military force ng China. At ang China naman, nag-i-intercept din ng mga flight na yan gamit fighter jets nila. Minsan safe ang paglapit, minsan sobrang lapit na parang nanghaharas. Ang fighter jet mabilis na eroplano ng militar na pangharang o pangbantay sa ere. Kapag sobrang lapit ang intercept, pwede itong mag-cause ng aksidente o maling basa ng kilos. Sa side naman ng China, nagpapalipad din sila ng sarili nilang surveillance planes around Taiwan. Bantay din nila ang military investments ng US at allies nila. Ibig sabihin, parehong nagmamanman ang dalawang superpowers sa isa't isa at walang gustong magmukhang umaatras. Kapag may eroplano na bumagsak dahil sa intercept, siguradong magsisihan agad ang US at China. At kapag bumagsak ang eroplano, magpapadala ng rescue mission ang magkabilang panig. Ang rescue mission paghahatid ng team para iligtas ang survivors o kunin ang eroplano at crew. At syempre, may escort na military ships, submarines o jets ang mga team na yan para protektado sila. Pero dahil madalas ang emergency landing runway nasa isla at ang isla na yon pwedeng may military base ng kabilang side, mas lalo itong nagiging flashpoint. Ang flashpoint lugar o insidente na pwedeng maging mitsa ng digmaan. At kapag may isang side na naniwalang sinadya ang aksidente, pwede na itong maging dahilan para mag-authorize ng counter-attack. At gaya ng mga naunang senaryos, kapag may isang maling signal o misread sa ere, pwedeng mag-trigger ng warning shots, defensive launch o escalation. Ang defensive launch pag-release ng missile o military counter dahil akala nilang inatake sila. At kapag nagsimula na ang escalation, mahirap na itong pahintuin. Kahit may satellite surveillance na sa space, hindi pa rin nawawala ang danger ng tension sa ere at dagat. Pwedeng may bagong akusasyon ng satellite sabotage. Sinasabotahe ang satellite ng isang bansa para mabulag ang surveillance nila. Ang satellite gamit na umiikot sa space para kumuha ng video, signal at intel ng militar at mundo. May reports din na ang Chinese satellites lumilihis sa geostationary orbit, lugar sa space na dapat hindi gumagalaw ang pwesto. Kapag lumihis, pwedeng isipin ng kabilang side na ginagamit ito para magmanman o mangistorbo. May analysts pa nga na nagsasabing posibleng may space dogfighting plans ang China, military galawan sa space na parang aerial combat, pero sa orbit ng satellites at space tech. Pero sa dagat, ito ang isa sa pinakamapanganib na spark. Isipin mo, isang araw, may US destroyer na nag-freedom of navigation patrol. Dumadaan sa international waters, legal na parte ng dagat na hindi pwedeng angkinin ng iisang bansa. Ang destroyer mabilis at mabigat na barkong pandigma, pang-escort at pang-depensa sa dagat. Habang nagpapatrolya ang US, sinusundan sila ng PLA Navy ships, militar na barko ng China, pang-pressure at pang-assert ng presence sa dagat. At dahil walang side na pwedeng maunang mag-adjust ng direksyon, dikit na dikit ang maneuvering nila hanggang sa may isang maling liko or steering failure. Ang steering failure biglang nawalan ng kontrol ang manibela ng barko. Pwede ring wake turbulence, alon at pressure ng tubig na galing sa galaw ng barko nagdudulot ng paglapit nila ng hindi sinasadya. At sa isang glancing collision, konting salpukan lang, nagsisigaw na ang alarms ng militar. Ang collision salpukan ng barko sa dagat. Agad tumawag ang dalawang kapitan ng assistance. Nagpadala ang US ng backup ships at aircraft at ang China ganun din. Ang aircraft, military planes na pwedeng pang-attack, pang-rescue o pang-escort. At dahil nag-declare na sila ng security zones around their damaged ships area sa dagat na bawal lapitan ng ibang militar o civilian ships, nag-overlap ang zones nila. Walang pwedeng umalis agad dahil magmumuka itong umatras o tumakas sa conflict. Biglang nag-warning shot ang US sa dagat, putok na hindi target tumama pero signal na lumayo kayo. Pero sa China, mabibigat ang interpretation ng bawat galaw. Pwede nilang basahin itong attack on a disabled ship, inatake ang barkong may sira na. Kaya China nag-launch ng surface-to-surface missile na pang-attack sa barko ng kalaban sa dagat para i-neutralize ang threat.
Ang surface-to-surface missile na lumilipad mula barko papunta sa ibang barko para umatake. At sa isang pindot na yon, hindi na standoff, digmaan na. Mula doon mag-pull out ng submarines at aircraft carriers ang US. Ang submarine barkong lumulubog sa dagat palihim na naghahanap at umaatake sa warships. At ang aircraft carrier, sobrang laking barko na may dalang fighter jets, helicopters at missiles. Parang mobile airport ng militar sa dagat. At ang Japan at South Korea, sasama rin sa response gamit ang US bases sa region. Ibig sabihin hindi na isla o bahura ang usapan. Superpower military clash na. Habang clash of pride, tech dominance, military presence, and intel warfare ang labanan, lahat ng small scenarios, iisa lang ang inaakyat na hagdan gera. Kahit hindi eksaktong ganito mangyayari, ang main point, posibleng magkolisyon talaga ang US at China sa Indo-Pacific. Hindi kung, kundi kailan. May analyst na nagsasabing 2027 ang pinaka-possible na year ng clash dahil dyan nagsisimulang magtapatan ng quality at tech ng military assets ng US at China. At third term ni Xi sa 2028 leadership transition season na pwedeng mag-cause ng mas mabigat na pressure sa decisions dahil sa mga Chinese dream promises na hindi pa nasosolve. Dagdag pa rito, hindi rin stable ang US geopolitically lately. Noong President Donald Trump term, nagkaroon ng trade wars sa Canada, Mexico at EU, mga allies dati ng US. Dahil sa economic disagreements at pressure sa global trade. At ang Middle East, sobrang vital na region for oil imports ng China at Japan. Kaya ayaw din ng China na ma-destabilize ito. Sa ngayon, walang 100% sure na makakapag-predict kung saan aabot ang next crisis. Masyadong mabilis nagbabago ang mundo. Kitang-kita natin yan sa Ukraine War at Israel-Palestine conflict. Kaya ang ending ng bawat analysis ngayon, hintayin na lang natin ang susunod na galaw at maging handa sa bawat possibility.